Hi everyone! Welcome to the Empath Artist, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections na naman ang ating mababatid, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Ano kaya ang nais iparating sa atin ng ating spirit guide? Lahat po tayo merong spirit guide. Just always meditate, pray, ask for guidance. Especially kapag nandiyan kayo sa mga panahon na kayo ay nalulumbay, naguguluhan, nasasaktan. Just meditate. Meditation na yan, then pray. Spirit guide, send me more messages. Okay, we have Knight of Wands, Hanged Man, Wheel of Fortune, Queen of Swords, Six of Wands, the Hermit, Eight of Swords, isin natin, Page of Swords, the Lovers, kapatay ng isa. Bottom of the deck, Five of Pentacles. Yan. Five of Pentacles dito, meaning, ito, Eight of Swords. Eight of Swords dito meaning nakastuck ka pa rin dun sa sa mindset mo. Maybe patuloy pa rin tumatakbo sa isipan mo yung ginawa sa'yo ng person mo, yung mga pananakit niya sa'yo na hindi pa rin maalis-alis sa isipan mo. Ito yung maaring iniwan ka ng person mo at sa pag-iwan niya sa'yo, dama mo yung kawalan, matinding kalungkutan, at higit sa lahat, ang dami mong pinanghihinayangan na panahon na sana matagal ka nang umalis o kumawala sa relasyon na yon. Dahil ginamit ka rin ang daming nawala sa'yo pagdating sa material na bagay o pera. Ibig sabihin dito, kanina sinasabi ko, nanghihinayang ka sa mga panahon na alam mo na yung red flags. Alam mo yung nasasaktan ka at parang ginagamit ka lang pero hindi. Mas nagbulag-bulagan ka at hinayaan mo pa yon. Hanggang sa napakarami na niya nakuha sa'yo, material na bagay, pera. Tapos biglang iniwan ka niya nang wala na siyang makuha sa'yo. Siyempre, nang iniwan ka niya, feeling mo wala. Walang-wala ka. Bagsak. No, yung kabuhayan mo. May mga times pa na gustong bumalik sa'yo ng person mo pero mas minabuti mo na yung napag-isa ka, mas marami kang na-realize. Yung dating pagbubulag-bulagan mo, pagbingi-bingihan mo sa mga payo sa'yo ng mga taong nagmamalasakit sa'yo, dun mo na-realize, oo nga, tama nga sila. At dapat hindi ko hinayaan na patuloy na lang akong gamitin ng taong to. May mga times na gusto niyang bumalik pero hindi. Ikaw na mismo pumutol. Hindi mo na hinayaang bumalik pa siya sa buhay mo. At least na-overcome mo yung nandito sa mindset mo na hindi ka na makakawala pa sa taong yon. Naging matatag ka at na-overcome mo yung mindset na yon na kaya mong tumayo, kaya mong mabuhay na mag-isa kahit wala yung taong yon. Especially grabe panggagamit sa'yo.
Mas minabuti mo muna mag-isa. Hindi ka nagmamadali sa love life mo. Napabuti pa nga actually talaga yon nang wala ka na doon sa ganong klaseng tao, na hindi ka na connected sa ganong klaseng tao. Because yung Wheel of Fortune dito, mas gumanda ang iyong kapalaran. Dahil you are someone who's very hardworking, very passionate, very intelligent, at yun yung pinairal mo. Nag-focus ka dun sa sarili mo at naging maganda ang kapalaran mo. Without that person, without that user, hindi mo kailangan ng ganong klaseng tao. You can stand up by your own without that kind of person. At mas maging maganda ang kapalaran mo. You become more attractive. Kaya naman nandito si Knight of Wands at saka si Page of Swords. Sila yung someone na lubos yung paghanga sa'yo. Sila yung someone na masasabi natin maaring isang katangian to ng isang tao lamang. Someone is very clear sa kanyang mga naisabihin, sa kanyang nararamdaman, sa kanyang nasa isipan. Klaro. Ibig sabihin, clear ang kanyang intention sa'yo. Walang halong mga sabihin natin, walang halong kasinungalingan. And Knight of Wands is very passionate at may gusto talaga. This person really desires you. Is very passionately in love with you. Kasi sobra hinahangaan ka ng mga taong to eh. Dahil sa pinakita mong pagtayo at pag-angat sa sarili mo mula dun sa pagkakalugmok. Walang-wala ka eh, nang iniwang ka nito eh. Pero inangat mo yung sarili mo at pinaunlad mo yung sarili mo. Wheel of Fortune dito, wealth. Pinaunlad mo ng husto yung sarili mo. Pero sila yung hindi sila yung mga taong habol lang sa'yo is yung kayamanan o yung pera. Sila yung someone na tunay na humahanga sa'yo at napapamahal sa'yo. Hindi rin magtatagal magiging kayo. This new person is maybe your soulmate, lovers. And this new person that is coming into your life, you will have victory in love. Ibig sabihin, magiging matagumpay din ang love life mo eventually. Kasi dati failed eh. Nagpabulag ka sa isang user. Nang iniwan ka niya walang-wala, material na bagay, pati yung sarili mo, lugmok na lugmok ka, pero nagawa mong bumangon. Inangat mo yung sarili mo. And you attract more blessings in life. Wealth, success, maybe in business, in your career, in everything that you do. And you attract the love of your life. The lovers, your soulmate. Someone is very, sabihin natin, you have an honest and deep, loving relationship with this person. It's very passionate. And you will have success in life, in your relationship, in your connection. Your soulmate. Tingnan natin kung anong love message para sa inyo. Pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidences. Pay attention to signs. Yung signs na yan, kasi may mga signs yung mga red flags na, diba, dito. Di ka nag-pay attention. Meron din naman ng mga signs na angels are talking to you already. Yung mga angel numbers na yan, 111, 222, 333, yan. Yun yung mga iba pang mga signs. They are the one. You
you have already met the romantic partner you seek. And this is your soulmate. If you help yourself, doon sa pagkakalugmok, bumangon ka muli, mag-focus ka muna sa sarili mo, then you will meet the romantic partner you seek. At maybe nandiyan lang yan sa paligid mo. Okay, so ganun talaga minsan kapag nandiyan ka sa panahon at you are heartbroken, especially kapag yung taong yun sobra-sobra yung paggamit sa'yo, panluloko sa'yo, tapos iiwan ka na lang nang wala na silang mahuhutot pa sa'yo. Forgive yourself din kasi hinayaan mo na patuloy kang masaktan at gamitin ng taong yun. Ang importante, mapatawad mo yung sarili mo, bumangon ka muli, magsumikap ka, paluguin mo yung sarili mo. For sure, marami kang matututunan sa mga failures mo in life, in love life. At dun aangat ka. You will grow as a person. And when that happens, you will meet the soulmate, your soul connection, the romantic partner that you are seeking. And nothing is impossible. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.